Hindi, hindi COVID to, mahal. Negative test ako sa virus. Tawagan na ulit kita mamaya. Tito Mick Labo! Tito Mick Labo. Saan naman galing yan? Sa mga pinsan yung bobo? I gave them an offer. Na-reject nila. Okay lang. I'll do vroom-vroom on my own. Dad, I don't need your help either. May iba na akong kausap. Kung ayaw sa atin ng Tito Mikmik, mas lalong ayaw natin sa kanya. Doon na siya sa ahenda niyang bago. Si Lito, nabasa kong balita rin yun. Atin na nga yan. Ano ba? Sabi ng matatanda, no, may namamatay sa pamilya kapag nagugupit ka ng kuko sa gabi. May pinagdadaanan ng ate mo. Sama yung ubo ni Rolly. Huli ko siyang nakausap nung kagabi. Pinatawagan ko, hindi sumasagot eh. Kailangan talaga may minutong mag-usap, ate. Relax ka lang. Relax na paano? Katulad ng pagre-relax mo. Tita Memi, kaming magkapatid ang nag-usap. Hindi kakasali. Pwede bang dito muna kami? Kung ayaw nyo, edi huwag! Pabalik na lang ako ng Baguio. Sorry, Dindo. Pero talagang hindi ko maiiwan ng mga anak ng Kuya Manman. Ma'am, kasasabi niyo lang. Lalo na ngayong ramdam kong lahat sila hindi masaya. Bakit? Ingit ka? Bakit naman ako maiingit? Dapat nga sa akin ka maingit eh. Dahil? Dahil malapit ko na kay Love yun si Nona. Pag sinagot niya na ako, which is alam ko naman na sasagutin niya ako, magpaplano na kami ng kasal. Sino ba kasi nag-convince kay Daddy na mag-invest sa Bloomsbury? Well, in the first place, hindi kami ang nag-aya. And in the second place, Sige, please. basta, yung totoo niyan, sinulot lang kami ni Tito Mikmik kay Mr. Teodosio. Mismo, Lin. Tsaka, yun, hindi naman din namin kasalanan na hindi kayo sinasamahan ng tatay niyo. O bakit kayo? Mahal ba kayo ng nanay niyo? Bahala kayo dyan. Oh, wala na ang mga anak mo. Libreng-libre ka na makipag-meeting kina Andy at Exie rito. Hindi na, tita. Wala na akong connection sa kanila. Kanya-kanya na kami ngayon. Ito kami. Ang apelyido namin, Tangi. Pero hindi kami matatawag na tanging pamilya. Ito ang aming kwento. Akala ko, nagmamadaling umalis sina Boogie at Chiki dahil selos na selos sila kina Andy at Exie. Yung pala naman, wala ka ng koneksyon kay Andy at Exie. Nasayang lang ang pagsiselos ng mga anak mo. Palagi ka naman ganyan, Tita Memi. Akala mo, alam mo ang lahat. Sandali. Talaga bang sinisante mo na ang mga pamangkin mo? Tita, sila ang umayaw sa akin. Kung ang asawa ko nga, nung inayawan ako, hindi ko pinilit bumalik sa akin eh. Sila pa kaya?
Hi, Kathy. How are you? I'm fine. I'm super fine, actually. School is swell. But I miss you. A lot. I miss you to the moon and back, baby. What about Dad? You miss him too, right? I'm sure you've forgiven him for the last time he was so ornery with you on the phone. Tama? Mom, can you please hurry and finish your paintings? So we can come fetch you, and then you can be here. And then we can be a happy family again. Ay, nako. Hindi ko na kaya ito. Dering-deri na ako. Nung una, nagbigay na ako ng flowers. Tapos, nagbigay pa ako ng donut. Tapos, ito na naman. Ayun naman pala. Ba't mo sinabi kay Samsam na malapit mo ng I love you si Nona? Hoy, bigay mo na yan. Bago ka unahan ni Samsam sa I love you-han. Nako, hindi. Sa tingin ko, hindi talaga. Kasi alam mo yung kakambal kong yun, mas uunahin niya yung political ambitions niya kaysa sa love life na yan. Isang tanong, isang sagot. Talaga bang gusto ko ng kapatid mo si Nona? Hoy girl, hindi niya lang gustong-gusto yon. Ibig na ibig niya yon. Kaya nga nanging na ako eh. Kasi siya may mahal, tapos ako, wala. Talagang wala. Meron. Kaso, hindi ko alam kung type niya ako eh. Eh, ba't di mo diretsuin ng tanong? Oy girl. Dalagang Pilipina i-touch, no? Bakla! Ano bakla? Ikaw yung bakla. I know! Amoy na amoy kita. Mas mamuha ka pa sa bulaklak, oh. Oh, Lito! Ito pala. Sige, bobo ka. Pasok mo na. Salamat po. Ang ganda po ng pisina ninyo ah. Eto nga, naayos ko pa lang eh. Magulo pa. Pero ba't parang wala po kayong sekretarya o accountant man lang? Pinakikiramdaman ko pa kasi ang takbo ng negosyo. Ayoko munang may makaalam ng cash flow, kung magkano ang pumapasok tsaka kung magkano lumalabas. 25 na ho ang motorsiklo natin. 25 na rin ang mga rider. May 4 pa tayong rider na naki-standby kung sakali man magkaroon ng sakit yung mga urig natin. Ayos na yun. Ayos kung dito lang sa atin. Pero kung gusto niyo pong makarating sa mga gilid-gilid ng Maynila, makarating sa Pampanga, sa Tarlac. Sa totoo lang, diyan kami nagkabangga ng mga pamangking ko eh. Nagmamadali daw ako mag-expand. Nagmamadali dahil may pruweba. Kung matumal ang unang buwan nyo, natural. Hindi nyo ba may isipang mag-expand? Kamusta naman ang mga rider natin? Pagkakatiwalaan ba naman sila? Boss, kung may tiwala kayo sa akin, pagkatiwalaan nyo rin sila. Sagot ko silang lahat. Asya nga pala. Pag-aralan natin ang mga numerong ito, tinamang. Kung kakayanin natin ang 24 hours na operation, round the clock. Oh, brother. Anong status mo dyan? Brad, wala akong mamukaan. Hindi naman mga taga rito itong mga to eh. Tayo rin naman ah. Karamihan sa kanila kasi, yung mga kakilala natin. Sila mismo, hindi naman taga dito yan eh. Karamihan ng mga kinukuha ko, taga rito talaga. Yung mga una natin dumating dito. Ayan. Ay nako. Saan ba pinagkukuha ni Lito tong mga to? Pal, makikipag-areglo na talaga ako. Tatawagan ko na si Bugit Chiki ha. Sige pre, ikaw lang mag-isa pumunta ah. Wala akong panahon makipag-Inglesan eh. Sige, ingat. Tara, Bugi. Sumipit ka.
Sino yon? Si Andy. None other. Huwag mo sagutin. Hindi ko sinagot. Anong kailangan niya? He's probably going to ask us for help to bring him back to Dad's graces. Paano yun? Eh tayo nga, we're not even in Dad's good graces. Cheeky. So, what will it take for us to get back there? Only if it's a matter of life and death. I miss Mommy eh, Kuya. I really do. Oh, yes. Very good. Sipag mo, ha? Good. Yes. What's cooking, my brother? Oh, kamusta ang status ng mga riders natin dyan? Brad, ang liliit ng mga delivery nila. Sinabi mo pa, tol. Pati pick-up ang liliit. Kinakabahan na nga ako eh. Parang malasado. Brad, yung mga dinideliver, yung mga pinipick up, lahat sila Uy. Huwag ka maingay, baka marinig ka dyan. Oo na, sige na. Sabi tayo dyan. Wala kang sabit, boss. Boss, dapat talaga isama na natin ng mga pakotse sa mga pa-delivery. Gaya ng sa Maynila. Yung ibang delivery services nga, may mga mini trucks na para sa mga naglilipat. Ang ganda pati ng location mo. Malapit ka sa Clark International Airport. Pwedeng-pwede tayong maghatid sundo ng mga pasahero. Pag-aaralan ko yung sinasabi mo, ha? Magandang idea yan. Mamaya mo nasagutin niya. This one, take tayo na muna sa ate mo sa health center. Si Cathy lang. Hello, Cathy? Lola Memi here. Hi, Lola Mami. Finally, we get to talk again. It's been so long since we... Yes, I know. It's been a while, darling, but we can't talk for long again. There's another family emergency and I have to drag your mom with me. Do you mind? Okay. I love you, Lola Mami. I love you too. Give my love to Mom. Yes. I love you daw, sabi ng anak mo. Tara na. Tara na sa health center at kalat na ang balitang mag-i-expand na ang vroom. Kailangan tayo ang magsabi sa ate mo na wala na ang mga anak niya sa kumpanya kahit sila ang nagsimula ng kumpanyang yun. Tayo na. Ang pinto ha, isusi mo. Baka makalimutan mo na naman. Nona, hinihintay ka? Wala. Siya nga pala,
for you. Thank you. Excuse me lang. Excuse lang. Si girl, nabigay ko na yung flowers. Iyak. Pasok-pasok ko talaga ako. Oo, sige na, pabush. Hindi ko na pagkakausap yung mga anak ko. Paggising ko, wala na sila. Sa gabi, dumarating sila, tulog na ako. Sa bahay kumakain. What does their eating at home have to do with the point we want to make? Kung sa bahay kumakain, ibig sabihin walang pera. May trabaho sila. Imposibleng mawawalan sila ng panggastos. Pero kasi, di ko masasabing sa bahay sila kumakain kasi pag gumigising ako, malinis naman yung kusina, hugas yung plato, saka yung kubyertos. So ito, na-approve ko na yan. Tapos ito, kailangan ko lang ipa-double check ngayon sa budget. O bakit? Anong problema? Ano pong kailangan nyo? Ikaw, anong pangalan mo? Samsam. Samantha. Samantha Tangi. Samantha Tangi. Anong papel mo rito? Ako ang head ng Barangay Volunteers Office. Anong kailangan mo? Okay. Men, search the area. Anong search the area? Uy! Manahimik ka. Naghahanap kami ng ebidensya ng droga. Droga? Droga ka dyan? Sa tingin mo ba may mahanap ka dito? Kaano-ano mo sina Andres at Ezekiel Tangi? Mga pamangkin ko. Mga anak ng kapatid ko. Bakit? An-an. Wala na ang mga anak mo sa vroom-vroom. Ang kuya mo mismo ang nagsabi sa akin. Nagawa niyang sisantihin yung mga anak ko! Ate, sila daw ang umayaw. Ba't mo alam, ha? Nandun ka? Paano mo nalaman? Nakita mo? Sinabi niya sa'yo na sinabi sa akin. Puro kayo sabi-sabi. Ikaw, may sasabihin ka? Ilabas mo na! Itodo nyo na! Pagtulungan nyo na ako! Kung ganon, kapatid mo si Ana Tangi Redublo, yung Clerk's Health Center. Nanay nila Andres at Ezekiel. Alam mo, kung may hahanapin ka dito, wala kang makukuha dyan. At sasabihin ko sa'yo hindi lang siya clerk. Nurse siya! Pakinggan mo yun uulitin ko, nurse! Suspendido ang lisensya ng vroom-vroom. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa vroom? Teka, ano nangyari? Bakit? May drug-related charges ang kumpanya. Nakuna ng ebidensya ang ilang rider. Lito, ano to? Ngayon lang nangyari to. Boss, teka lang, kausap ko yung reseller ng mga kotse. Second hand pero magaganda. Walang pumapasok na pera sa vroom-vroom mo. Tawagan kita ulit. Bye. Boss, na-check mo na ba yung internet nyo? Malakas naman ang wifi ng building Tawagan nyo kaya yung bangko, boss. Imposible kasi wala tayong income. Boys, babalikan namin kayo pag kumpleto na investigasyon. Malinis mo man yung pangalan mo. Marami pa rin magdududa. Maraming hindi maniniwala. Kaya kalimutan mo na yung pagiging chairman.